Pakipirmahan na lang dito. Ang sabi ng lalaki na siya ko namang ginawa. Araw dapat ng kasal ko ngayon. Pero nandito ako at nakaupo sa sala ng isang mansyon kaharap ang lalaking hindi ko kilala at nagpapapirma ng marriage contract. Ganto lang ba kadaling magpakasal ngayon? Grabe, hindi ako na-inform. Ang bata-bata ko pa tapos ang pakakasalan ko ay uugod-ugod na. Dapat nga proud pa siya dahil isang virgin na kagaya ko ang nakuha niya. Tapos ganito lang, wala man lang walking in the aisle with matching red carpet. Gravasious naman ang kapalarang to. Hindi naman ako mag-iimbita ng mga kaibigan. Dahil hindi naman mahalaga sa akin ang kasal na ito. Kaya lang, sana man lang ipinaranas niya naman sa akin ang kasal na pinapangarap ng lahat ng Eva sa mundo. Lalo na kung hindi ko na yata mararanasan pang maikasal na muli dahil pinapirma nila ako sa isang kasunduan na hindi na ako maaaring magpakasal pang muli. Unfair para sa akin yun. Paano kung mabiyuda agad ako? Ang ganda ko pa naman para buruhin lang ang lahi ko. Pagkatapos ba nito'y pwede na akong umuwi? Ang tanong ko, pagkatapos kong pirmahan ang lahat na pinapirmahan nila sa akin. Hindi naman mahirap ang daddy ko pero bakit kailangan niya ako ipakasal sa matandang malapit na yatang sumakabilang buhay? Isa sa mayayamang angkan ang kinabibilangan ng aming pamilya. At kahit na anak ako sa labas, ay nabibigay naman sa akin ng aking ama ang mga bagay-bagay na importante sa akin. Kaya naman nakakagalit man na ipakasal niya ako sa hindi ko gusto, ay hindi ko pa rin naman lubusang mamuhi sa kanya. At isa pa, kwentahan ba naman niya ako ng mga ginastos niya para madugtungan ang buhay ng nanay ko? Paano pa naman ako makakatanggi kung pinakamahalagang tao sa buhay ko ang idinamay na niya? Kahit pa patay na to, hindi ka na maaaring bumalik pa sa bahay niyo. Ang sagot ng lalaki, ngayong kasal ka na, sa aking boss ay dito ka na rin titira at sisimulan mo ng gampanan ang mga tungkulin mo bilang may bahay. Ang sagot naman nito na ikinagulat ko talaga. Kakaperma ko palang kasal na agad. Hindi pa nga po may perma kung sino man ang mapapangasawa ko. Tapos, ayaw mo na akong paalisin? Ano ka? Sinuswerte. Ang maaskad ko namang tugon na ikinagulat din niya. Hindi niya siguro inakala na sasagot ako sa kanya dahil humigit kumulang ay sinabi ng magaling kong ama na ako ay isang masunuring anak. This is considered done once you sign. Hindi mo kailangang questionin ang kapasidad naming mag-process ng ganito kasimpleng bagay, ang walang anumang sagot ng lalaki. Grabe talaga, parang normal na pagtae lang ang kasal sa kanila, samantalang ang iba umaabot ng 6 na buwan kung minsan ay 1 taon ang ginagawang paghahanda. Paano mga gamit ko? Tanong ko na lang, baka sakaling pagbigyan pa niya ako makauwi. Sa bagay, bakit pa ba ako uuwi? Para ano? Para singhala ng tatay kong naglagay sa akin sa sitwasyon na to, na alam ko din naman na walang pupuntahan? Hay nako, siguro nga, mas mabuting nandito ako. At least hindi ko makikita pa ang nakakainis na pagmumukha ng asawa ng tatay ko na pinagmanahan ni Raquel sa kapangitan ng ugali. Isama mo pa na pati mukha. Pinakuha ko na sa isa sa mga tauhan namin ang lahat ng kakailanganin mo. Hindi ka na masasamahan ni boss na mamili pa ng mga bagong gamit dahil busy siyang tao. Sagot naman ng lalaki na akala mo naman ay papayag akong mamili ng kung anumang kailangan ko na kasama ang amo niya. Haler, as if naman nasasamahan niya talaga akong mamili. Tatagal pa bang umikot sa Divisoria ang boss mo? Gayong mas matanda pa siya sa tatay ko. Ang nasabi kong bigla at nanlaki ang mga mata kong tinakpan ng aking bibig. Hindi naman niya siguro ko papatayin ng dahil sa sinabi ko, diba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang tugon ng lalaki at iniwan na ako mag-isa. Ano ngayon ang gagawin ko? Pinalibot ko ang aking paningin at aminin ko man o hindi, ay talagang napakayaman ng matandang napangasawa ko. Ang laki ng bahay at napansin ko sa labas na napakaraming mga lalaki ang paikot-ikot sa paligid. Mukhang madalas na may mga kaaway na nagtatangka sa asawa ko. Ang engot naman nila. Sa tanda ba naman nun, hindi na lang nila hintaying mategi? Ako, si Anastasia. Ako ang nakalaan na makasama ninyo.
Ang sabi ng isang babae na mukhang sekretary. Pero teka, anong sabi niya? Nakalaan na makasama ko? Bakit? Anong meron? Wala pa si Sir Albert, kaya hayaan mong ilibot muna kita sa buong bahay. Ang dagdag pa nito. Okay lang. Dito lang ako. Ang sagot ko sa kanya. Hindi ko siya kilala. Baka kung ano pang gawin niya sa akin. Mahal ko ang buhay ko. Kaya nga nagtiyaga ako sa pag-uugali ng mga kasama ko sa bahay. Kung iyan ang gusto mo, sabi din naman niya sabay upo sa double-seater na sofa sa harapan ko. So ano to? Babantayan niya ako maghapon, as in, maghapon ba talaga? Kailan ko pwede makausap si Alberto? Gusto kong malaman kung ano ang mga dapat kong gawin. Tsaka may mga gusto din akong sabihin. Dagdag ko pa na ikinataas ng kilay ng babae. Aba, mukhang matari ang bruha . Dito sa mansyon, si Albert lang ang may karapatang magsalita at magmando. Bukod sa kanya ay wala na. Ang matari niyang sagot. Bakit ka nagsasalita? Ang tanong ko na lang. Mas pinili kong mamiloso po dahil may palagay akong hindi magandang tingin sa akin ng babaeng ito. Hindi naman niya ako kinibo pa kaya naman nanahimik na lang ako habang naghihintay kasi hindi ko alam kung ano. Dapat yata'y pumayag na lang ako na sumama sa kanya na libutin ang buong kabahayan kaysa naman ganitong para kong tanga na naghihintay sa wala. Makalipas ang 3 oras ay dumating ang lalaking kausap ko kanina at siyang nagpapirma ng marriage contract sa akin. May dala na naman siyang papel na sa palagay ko ay marriage certificate na namin ni Alberto. Maya-maya lamang ay dadating na si boss. Ang sabi nito na tinunguan ko lang. Dumating na din ang mga gamit mo kaya ipapadiretso ko na sa iyong silid. Dagdag pa niya. Aming silid? Ibig sabihin ay talaga may asawa na ako at magkasama kami sa isang kwarto? Goodness! Umalis na ang lalaking kasama ang iba pang mga kalalakihan. Napapaligiran talaga ng lalaki ang mansyon na ito. Ako at ang babaeng prente pa rin nakaupo sa harapan ko ang nakita ko palang na babae. Feeling mo ba ay magugustuhan ka ni Albert? Ang tanong ng babae. Feeling mo ba magugustuhan ka ni Alberto? Tanong ko din sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Kaderder naman ang babaeng ito. May pagnanasa pa sa uugod-ugod. Hindi ko alam kung bakit kailangan ikaw pa mapangasawa niya. Wala akong nakikitang espesyal sa iyo para maging karapat-dapat ka sa kanya. Aba, kung gusto mo pala siya, bakit hindi mo pinigilan? Sinabi mo sana na ikaw na ang pakasalan niya. Sa tingin mo, gusto ko makasal sa kanya? Hindi pa ako nahihibang. Madami pa akong gustong gawin sa buhay at higit sa lahat. Mas gugustuhin kong maging matandang dalaga kaysa magpakasal sa isang lalaking walang puso't mamamatay tao. Ang sagot ko. Hindi ko siya atrasan kung talagang gulo ang hanap niya. Hindi siyang pamilyang kinalakihan ko na pwede kong harapin ng plastikan dahil wala naman ako mapapala sa kanya. Anong kaguluhan ito? Tanong ng isang boses ng lalaki na nanggagaling sa likuran ko. Paglingon ko'y isang napakakisig at super gwapong lalaki ang nakita ko. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako naka-appreciate ng gwapo. Marami akong mga kaibigan, lalaki at pawang may mga itsura naman. Kaya lang ay ibang isang ito. Parang maliban kay Maria ay isa din siya sa bukod na pinagpala. Male version nga lang at sa larangang pisikal. Good afternoon sir. Bati ng bruhang sin Anastasia. Parang mukhang naging magalang ang hitad. Kaya tiningnan kong muli ang lalaki. Anak siguro ito ni Alberto. Pinagsasabihan ko lamang naman si ma'am tungkol sa mga hindi pwedeng gawin. Ngunit agad na siyang nagalit at sinabing pinigilan ko dapat ang kasal. At nagsinungaling pa ang buwisit. Tiningnan ko siya na masama at nakita ko ang pagkakangisi niya na parabang sasamain ako sa lalaking dumating dahil sa sinabi niya. You just came and yet you are already acting like you own the house? Ang tanong naman ng lalaki. Hindi ko alam kung sino ka. Pero hindi ba't natural lamang na umasta ako may-ari dahil ako ang asawa ni Alberto? Ang patanong na sagot ko na ikinakunot ng kanyang noo. May mali ba sa sinabi ko? Ipinagmamalaki mo na asawa ka ni Alberto? Hindi ha. Bakit ko naman ipagmamalaki na asawa ko ng isang kriminal? Bigla na lang naningkit ang mata ng lalaki na parabang gusto niya akong sakali ng mga oras na to. Kung ganoon, bakit ka pumayag na magpakasal? Dahil sa pera?
Ang nakangisi namang tanong na ulit ng lalaki. Kung hindi ako pinilit ni Dominador, hindi sana ako nandito. Tsaka bakit ako nandito? Hindi ba dapat yung tunay niyang anak ang pinakasalan ng tatay mo at hindi ako? Ang tanong ko sa kanya. Dahil sa paggalang na ipinakita ni Anastasia sa kanya, ay naisip ko na siya ang nag-iisang anak ni Alberto. Isang malutong na tawa naman ang pinakawalan ng lalaki na talaga namang ikinataka ko. Bakit kung makatawa siya, ay tila ba may nasabi akong talaga namang nakakatawa? Teka, hindi ba siya ang anak ng asawa ko? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. But one thing is for sure, hindi ka rin gusto ng napangasawa mo. Tapos hinawakan niya ako sa aking panga at tinitigan ng husto. Nagpumiglas ako dahil mahigpit at nasasaktan ako, pero sadyang diniinan pa nitong pagkakawak niya sa akin. Maya-maya ay binitawan niya ako ng patulak na muntik ko ng ikatumba. Bakit pa tumayo pa ako nang makita ko siya? Gwapo nga, ang sama naman ng ugali. Sa bagay, anak nga pala siya ng leader. E ano pa bang maaasahan ko? Kung anong puno, siya din ang bunga. Hinawakan ko ang pangako dahil parang nararamdaman ko pa rin ang kamay niya na nakadiin sa bahaging iyon ng aking mukha. Ang laki ng kamay niya. Para mahawakan ako ng ganoon. Ano ba namang buhay ang kinasadlakan ko? Dito po ang inyong silid. Ang sabi ng unang lalaking nakausap ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan. Nung umakyat ang lalaking gwapo pero masama ang ugali, bumalik ito sa akin at sinabing na ilagay na sa kwarto ang aking mga gamit. Anong pangalan mo? Hindi ko na napigilang itanong. Hindi ko naman kasi alam ang itatawag ko sa kanya kung sakaling may gusto akong sabihin sa kanya. Vincent, ako ang assistant ni boss. Ang sagot niya na tinanguan ko lang. So, hindi ko makukuha ang kalooban niya dahil siguradong loyal ito sa amo niya. Pumasok na ako sa silid at talagang nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Sobrang ganda at ang laki nito. Di hamak na mas mayaman sila kaysa sa pamilya ko. I mean, pamilya pala nila Raquel. Alam ko naman agad yun pagdating ko pa lang. Ang mga gamit ay pawang mga antik o kung hindi man ay mga modernong kagamitan na malamang ay inangkat pa sa ibang bansa. Lumapit ako sa kama pero napalingon ako sa pinto nang marinig kong sumara ito at makita kong wala na si Vincent. Napahinga ako na malalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dito. At sa totoo lang, sinisikap ko na maging kampante ako pero hindi pa rin maalis sa dibdib ko ang kaba at takot sa aking asawa. Siguro ay kailangan ko nang tanggapin na ito na talaga ang buhay ko't wala na akong magagawa pa. Nakita kong aking mga gamit malapit sa pinto ng tila isang silid. Walk-in closet siguro. Pagtayo ko para kuhanin at isalansan na ang mga iyon at saka naman bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang gwapong lalaki kanina. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang kumatok bago ka pumasok? Ang pagalit kong tanong. Natatakot ako sa kanya pero hindi naman yata tama na basta na lang siya papasok sa silid ko nang walang paalam. Nakita kong palapit siya sa akin, kagaya ng kanina. Bago niya ako iwan ay hinawakan niya ako sa mukha na ang baba ko ay nasa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. I forgot to kiss you. Sabi niya na ikinagulat ko talaga. Anong karapatan niyang halikan ako? Itutulak ko sana siya. Pero bago ko pa yun magawa ay magkahinang na ang aming mga labi. Nanlalaki ang mata ko na sinikap kong itulak siya at mangiyak-ngiyak ako na tuluyan niya akong bitawan. Pero ganun pa man ay hindi ako makapapayag na gawin niya sa akin ng ganoon. Kaya naman hindi ko napigilang sampalin siya. Alam kong naramdaman niya ang sakit dahil nakita ko ang galit sa mukha niya. At nang hilahin niya ako at buhatin tapos dinala sa kama at pabalibag na inilapag doon ay sinaniban ako ng sobrang takot. Sumunod siya sa kama at kinubabawan ako bago niya ako muling hinalikan. Nanlaban ako ng husto dahil hindi ako makapapayag na magawa niya ang masamang binabalak niya sa akin. Tumili ako ng tumili sa tuwing nakakakuha ko ng pagkakataon na magkahiwalay ang aming mga labi. At nang muli niyang sakupin ang aking bibig ay naisipan ko siyang kagatin. Napatigil ito at napatingin sa akin. Ang akala ko ay sasaktan niya ako, kaya naman inihanda ko ng aking sarili
nang tumayo ito. Hawak ang nagdudugo pa niyang mga labi. Dahil sa pagkakakagat ko ay nakita kong ngumiti pa ito. Sa pagkakaalam ko ay malinaw sa napagkasunduan na gagampanan mo ang pagiging may bahay ng walang angal. Sabi niya, "Oo," ang sagot ko. "Pero sa asawa ko, hindi sa'yo. Hindi ka na nahiya? Asawa na ako ng tatay mo tapos hahalikan mo ko?" Ang nanggagaliiti ko pa ring turan. Ang tigas ng mukha niya. Oo nga't sobrang gwapo niya. Pero hindi yun dahilan para basta ko nalang tanggapin ang pambabastos niya sa akin. Paano kung sabihin ko sa'yo na anumang pag-aari ng ama ko ay pag-aari ko rin? Hindi ako kabilang sa mga bagay na yun. Asawa ako at hindi kung anumang kasangkapan. Gadget, lalo na putahe na pwedeng pagsaluhan at i-share. Ang sambit ko. Sabay bangon sa kama at layo sa kanya. Mahirap na at baka bigla na lang niya akong hilahin ulit. Hindi siya nagsalita. Pero ang paraan ng pagkakatingin niya sa akin ay parang sinasabi niyang hindi siya titigil. Namulsa siya at tiningnan ang mga gamit ko. "Ayusin mo na ang lahat ng mga yan at pagkatapos ay bumaba ka sa sala." Lumakad siya papunta sa may pinto pagkasabi niya. Siyempre sinundan ko siya ng tingin dahil baka mamaya ay it's a prank lang pala yun at bigla na lang niya akong hilahin ulit. Hawak niya ang doorknob nang bigla ulit itong tumingin sa akin. "Siguraduhin mong bababa ka kung ayaw mong balikan kita dito." Sabay labas ng kwarto. Nakahinga ko na maluwag ng tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Habang hawak ko ang aking dibdib ay napagawi ang tingin ko sa aking mga gamit at naalala sinabi niya. Kaya naman mabilis na akong kumilos at sinalansan sa walk-in closet. Gusto ko pang pagsawain ang paningin ko sa ganda ng silid ng walk-in closet na puno ng mga magaganda at mamahaling mga damit na malamang sa malamang ay sa asawa ko. Gusto kong tingnan kung gaano kaganda ang bathroom kahit na alam kong hindi naman namin yun magagamit ng sabay ng aking asawa. Diyos ko Lord, bakit ko pa naiisip yun? Kahit naman matanda ang napangasawa ko ay hindi nangangahulugan na hindi ko na rin papahalagahan ang aming pagsasama. Para sa akin ang pag-aasawa hindi parang isang kanin na isinubo at kapag napasok ay iluluwa. Lumang kasabihan, pero bala kong gawing batayan sa aking buhay may asawa. Hindi naman lahat ng mag-asawa ay nagmamahalan. Maaaring marami ang nangangaliwa, pero meron pa rin may respeto sa isa't isa. At iyan ang panghahawakan ko kahit na alam ko namang hindi ka respeto matanda kong asawa. At malamang sa malamang ay napakarami ng buhay na inutang. Makababa na nga at baka bumalik na naman ang damo kong stepson at pagsamantalahan na naman ang kagandahan ko. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng immoral na buhay. Kahit gaano pa siya kasarap tingnan. Mabilis akong bumaba at nabungaran ko ang damo kong stepson na nakaupo sa single-seater na sofa. Kaharap ang isang may edad na lalaki na kahit sa ang anggulo ko tingnan ay kamukhang kamukha niya. Gwapo pa rin pala ang asawa ko kahit na matanda na. Lumakad ako palapit sa kanila at nakangiti sa akin na matanda nang makita niya ako. At least, welcoming siya sa akin. Kumunot ang noon nito nang umupo ako sa tabi niya. Nakapagtataka ba yun? Asawa ko siya? Nakita ko na magpalitan silang tingin mag-ama. Ikaw ba si Alberto? Ang tanong ko't nakangiti naman siyang tumango kaya naman nginitian ko na din siya. Ako naman si Isabel. Kanina pa kita hinihintay. Ano naman ang dahilan? At hinihintay mo si Dad? Tanong ng masungit na lalaki na kinatingin naman ni Alberto sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko magpakasal sa'yo. Ang sabi ko nang humarap na muli sa akin ang aking asawa. Siguro hinihintay niyang sagutin ko ang tanong ng anak niya pero wala naman akong pakialam sa kanya kaya manigas siya. Pero dahil ito na nga at nangyari na, maaari bang huwag mong hayaang pumasok sa silid natin ng anak mo ng ganun-ganun lang. Hindi natin mahal ang isa't isa. Pero umaasa ako na kahit papano irerespeto ako ng taong nandito kahit hindi na bilang misis mo, kundi bilang tao na lang din. Ang sabi ni Dad ay hindi ako pwedeng maging matigas ang ulo sa'yo. Dahil ikaw daw ay isang leader ng grupo at maaaring hindi mo magugustuhan ang mga bagay na ginagawa o gagawin ko. But I want to assure you
that I am not going to do anything that will disrespect you. Ang mahaba't mabilis kong sabi. Nakita kong tumangutango siya at manakanakang tumitingin sa kanyang anak. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Tungkol naman sa anak ko, bakit ayaw mong pumasok siya sa silid? Hinalikan niya ako. Napakawalang galang at respeto. Imbes na tawagin niya akong mami or mama o nanay, ay hinalikan niya ako. Sa susunod na gawin niya yon, ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya at babasagin ko talaga ang kaligayahan niya. Ang sagot kong nanlalaki pa ang mga mata at umaasang kakampihan niya ako. Siyempre, sino ba namang lalaki ang papayag na halikan ng ibang asawa niya at anak pa? Laking gulat ko nang bigla na lang siyang tumawa na malakas. Ikaw ang dahilan ng sugat niya sa labi? Ang tanong pa nito na tila naaaliw pero tumango pa rin ako bilang pagsang-ayon. I believe you didn't know who you married, he said, so I got confused. Hindi ba siya ang pinakasalan ko? I cannot stop my son from getting in and out of his own bedroom, right? Ang tanong pa nito. Literal na nakanganga ako sa sinabi niya. Nandun ang mga gamit ko nakalagay. Of course, you're his wife, so your things will definitely be put there. Sabi pa niya, I am your father-in-law and Albert over there is your husband. Dagdag pa niya. Gusto ko sanang maaliw sa accent niya. Pero hindi nakakaaliw ang katotohanan ang nalaman ko. Parang mas gugustuhin kong yung ama ang naging asawa ko kaysa sa anak. Nakita kong umayos ng pagkakaupo ang damuhong lalaki na Albert palang pangalan na kung saan ay parang pamilyar sa akin. Are you ready to become a good wife to me now? Tanong pa nito na parang nangaasar. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.